tropa, namomroblema din ba kayo kung paano kayo magpi-print ng tama sa Excel? Kung yun ang problema mo, ito ang sagot. Ito ang solusyon sa problema mo. Panoorin mo to, tapusin mo tong video na to para malaman mo kung paano mo gagawin ang tamang pagpiprint or printing settings sa Excel mga tropa. So, intro na tayo, then proceed na tayo agad sa tutorial natin. Mga katropa, ito yung data na ginawa ko mga katropa. May kita nyo dito, ito na yung file, tapos ilan yung columns natin. Una yung gagawin mga katropa, syempre, i-determine nyo muna kung ano yung size ng paper mo. So, kunyari, ang gusto nyo paper size is A4. So, dito kayo kay page layout, then size, then ito yung mga katropa. So, ito yung mga paper size, so A4 mo yan. Then, margin mo kung gusto mo ng normal, narrow, wide, yan mga tropa. So, iselect lang natin yung normal. Then, mga katropa, is yung orientation. Yung orientation is paano ba yung printing na gagawin mo? Portrait ba or landscape? So, dito sa data natin naka-landscape siya. So, ito na siya. Ngayon mga tropa, para malaman mo yung paano yung itsura niyan sa printing is kung tayo kay file or kung may shortcut kayo dito sa quick access toolbar nyo mga tropa, pwede nyo nang pindutin yon. So dito sa desktop ko is wala siyang printer. So magde-default lang tayo. So punta tayo kay file, then ito yung print. So pwede din yan mga tropa. Dito, since meron akong print preview, is pwede yan ganyan mga tropa. So yan, kung meron kayo dito na mga shortcuts ng printer, yan, print preview, print setup, pwede nyo ng diretso. So, kung wala dito mga tropa, punta kayo kay file, then print. Tapos, dito sa printer, pipiliin nyo kung ano yung printer nyo dyan. So, tayo kasi wala naka-install na printer. So, kunyari mag-OneNote desktop lang muna tayo, kunyari lang. Ngayon mga tropa, kung makikita nyo dito, 1 of 2. Ibig sabihin, 2 pages yung papel mo. So, ito yung first page. Then, pagka narrow nyo, is ito yung second page. So, ngayon mga tropa, dito nyo madidetermine kung ano ba yung gusto mo. Kung lahat ba to gusto mo is 1 page lang. Or, ang gusto mo is 2 pages, pero itong headers, ito yung mga row columns na, ay mga name columns na yan is kasama sa second page. At may kita ko rin yan ulit dito. So, yun yung printing setup na gagawin natin mga tropa. So, ngayon, unahin muna natin yung print in 1 page. So, balik tayo dito. Mamaya tayo magbaback view mga tropa. Dito muna tayo sa ribbon. So, dito sa ribbon, lagi lang kayo pupunta kay page layout. So, okay na tayo kay margin, okay na tayo kay orientation, sa size. Then, itong print area, mga tropa. Pagka yung gusto nyo gamitin itong print area mga tropa, punta muna tayo dito mga tropa. Nakikita nyo to, ito, yan. Ibig sabihin mga tropa, hanggang dito yung size ng papel mo. So, lagi nyo titignan yung page break mga tropa, yan. So, ibig sabihin, ito yung second page na dito mag-start. So, itong pataas na to, yan yung first page. Then, itong pababa na to, yan yung second page. Kasi dyan, yung parang intersection. Okay? So, dyan nag-end yung mga page nyo. So, titignan nyo yan lagi mga tropa. Ngayon, dahil pupunta tayo kay print area, di ba? Lahat i-highlight nyo. Kunyari, ang gusto nyo lahat yan is isang page lang. Yan. So, highlight nyo yung buong data nyo, then set print area. Kung makikita nyo mga tropa, mawawala na yung page break dyan kasi nasa 1 page siya. Hanggang dito yung sinet nyong print. Pagka preview nyo lang siya ulit. So, ayan siya mga tropa. Ito yung pag preview mo siya, yan yung buong column mo, then ayan yung data mo mga tropa. Ngayon, kung gusto nyo gawin, diba, into 1 page siya, ang susunod mo mga tropa is, dito muna tayo sa ribbon, okay? So, ito mga tropa, kung nakikita nyo dito, scale. Okay, ang scale niya is 100. Tingnan nyo tong guhit na yan, na broken na yan mga tropa. Sa bawat galaw ko dito, nagagalaw yan mga tropa. Ayan, nakita nyo, bumababa siya. Ibig sabihin, yung scaling niya is umaabot na hanggang dyan. Ayan. So, tignan natin hanggang saan siya.
Ayan, 60% lang yung naging scaling niya para mag-fit to one page siya. Print preview, ganito yung naging itsura, which is ang pangit. So, hindi maganda yung magiging printing nyo kasi naka-landscape siya, tapos lahat ng column pinagkasya natin. Lahat ng row pinagkasya natin sa isang column. Ang gulo ko. Yung lahat ng row pinagkasya natin sa isang papel. Para gumanda na konti yung data mo, mga tropa, sa pag-print mo is pwede mong i-adjust yung mga columns. Kasi ang ginawa mo is in-scale mo siya naging 60% siya. Parang kinumpress mo siya pa ganun. So, gawin natin, palakihan natin yung tignan natin. So, ganyan pa rin siya. So, lalaki-lakihan lang natin yung columns natin para mag-fit siya sa one page. Ayan siya, mga tropa. Nakita niyo yung itsura kanina compare ngayon, mga tropa, 'di ba? Mas maganda siya tignan kasi hindi 3/4 lang yung nasasakop ng data mo sa papel. Naka-shrink siya into one page siya by row, pero yung column niya is spread out. Kaya maganda pa rin siya tignan. Okay? Kailangan nyo lang pagtiyagaan yung adjustment sa rows or sa columns, mga tropa. Diba? Nasa ano yung ginawa mo. Yung ginawa natin ngayon is fit one page, fit all rows into one page. Pero sa ribbons natin yung ginawa. Okay? So, yan yung scaling na ginawa natin. So, ngayon, mga katropa, dahil one page lang itong ginawa natin, ibalik natin sa 100. Okay, then print preview natin. Nakita nyo, 4 pages na siya. Kasi, binalik ko siya sa kung ano mga size ng columns niya. So, hindi siya nagkakasya sa one column. Adjust natin to. Ayan. Yung size nung row natin is fit sa page. Pero yung row natin, 'di ba, hindi fit. So ngayon gawin natin para maganda sa second page is uulitin natin yung mga titles sa second page, mga tropa. Paano naman yung gawin? Okay, tandaan nyo, mga tropa, sa ribbons pa lang natin ginagalaw yung printing settings natin. Pwede pa yan gawin sa back view. Okay, yung back view is ito. So, mamaya yung back view. Ngayon, mga tropa, ang gagawin natin is, punta tayo dito sa page layout, print titles. So, ayan. Print area natin is, pa naka-highlight na yung data natin dito. Ayan. Hanggang dito sa 54. So, tama. So, ito na yung print area natin, mga tropa. Kasi kanina, diba, sinet print area natin. So, ito yung print area. Ngayon, rows to repeat at top. So, ito yung uulitin natin sa susunod na page. So, ngayon, kailangan natin i-highlight yung mga rows. Which is ito, yung title, then yung column headers natin. So, yan. Then, kung gusto nyo may columns to repeat, i-highlight nyo lang din siya. Kunyari, ayan, ganyan. Pero ngayon, wala tayong columns to repeat, rows lang. So, ayan na siya, mga tropa, then okay mo lang. Ngayon, pag print preview mo siya, so ito yung first page, second page. Okay? So, may title bawat data mo. So, ngayon, mga tropa, kunyari, ayaw mo naman na may ganito sa second page. I-edit mo lang siya, print titles, tapos ito, mga tropa. Diba, ito yung highlight natin. So, erase mo lang yan, delete. Then, ang i-repeat mo lang is ito. Isa lang. Then, okay. Then, print preview. So, ito first page. Second page, lang. Column titles lang. Okay? So, ganyan yung printing settings mo, mga tropa. Dito, pag dito mo inedit sa ribbons. Sabi ko sa back view naman tayo. So, ito yung back view. So, file, then print, then ito, mga tropa. So, dito sa printer, pipiliin mo yung printer mo. Yan, yung mga printer, Brother, Epson, HP, bahala kayo kung anong printer na gamit nyo. Pare-pareho lang yan, mga tropa. Magkakaiba lang yan sa printer settings. Okay? Yung mga itsura ng printer. So, ganyan, mga tropa. Pero ito, same lang yan, mga tropa, ha? Tapos, so, ayan siya. Kunyari, ito na yung pinili mo. Then, so, ito na yung inedit natin doon sa ribbon kanina, naka-landscape, tapos ito yung size ng paper, ito yung margin. Ngayon, mga tropa, nakita nyo to, no scaling. Kasi diba kanina pinalitan na natin, binalik natin sa 100% scale. So, ngayon, pag pinindot nyo yung drop down dito, ito na ngayon yung mga pagpipilian mo. Fit sheet on one page, fit all columns on one page, fit all rows on one page. So, ayan siya. So, ngayon, mga tropa, yung ginawa natin kanina, yung ito, pag pinindot mo yan, ayan siya agad. So, i-edit mo lang ulit yung
mga rows, mga columns niyan. Ngayon, kapag fit all columns on one page, ito siya yung kanina, na may second page. Ngayon, kung fit all rows in one page, ito siya. Okay? So, kung makikita nyo dito, pareho yung all rows sa fit sheet on one page. Pareho lang itsura niyan. So, i-edit mo lang yung laki ng bawat mga columns. So, ganyan yan yung mga katropa. Ngayon, kung sa printing shop kayo nagpapaprint mga katropa, bago kayo magpaprint, sabihin nyo doon sa pagpapaprintan nyo, tignan nyo muna kung ano yung tsura ng papel nyo, printer nila, para kung ano, ipa-edit nyo muna sa kanila. Ngayon, kung hindi sila nag-edit, mag-online muna kayo. Maggawa muna kayo sa shop nila, i-edit nyo muna siya, para diretso print na doon sa computer shop na yun. Or, bago kayo pumunta, i-set nyo na to, tapos, pare-pareho lang naman yan mga katropa. Basta ma-set mo na yung printing setup na to mga katropa. Pag pinrint mo na yan sa printer, okay na yun. Konting polish na lang, depending on the printer na gagamitin mo. Sana may natulong ako sa'yo, at sana may natutunan ka. Huwag mo kalimutang hit yung like button. Kung meron ka namang natutunan, share mo tong video na to para hindi lang ikaw ang matuto, at marami pa tayong maabot na katropa na may kailangan ng gantong tutorial mga katropa. At huwag mo kalimutang hit yung subscribe button, and isama mo na pati notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko, para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!